And we don't know what's gonna happen in this rally, because maraming mga papunta daw sa EDSA. May mga reports tayo that from sa SLEX and sa NLEX may mga hinaharang na mga sasakyan, presumably dahil pupunta yung mga tao na to doon sa EDSA, at sila ay pinipigilan. So ang tanong nga ng marami dyan, meron bang karapatan yung CHPG to stop yung mga bus na yan kung legal naman yung kanilang route? Ang tingin ko dyan, malamang ang ginagawa nilang dahilan na pagpigil dun sa mga bus ay wala silang mga permit or prangkisa kung ito ay mga bus lines, to go out of their bus lines at maging for hire, kasi may mga certain permits pa po yan na nire-require. So maaaring doon sila nagtatago, but of course the intention really was napigilan talaga kasi yung mga tao, kasi pati mga van na hina-hire ng mga tao para makarating sila sa EDSA ay pinipigilan din. So this goes to show you kung gaano ka desperado itong pamahalaan na ito pagdating sa pagpigil ng sentimiento ng mga mamamayan. Tingnan mo lang yung itsura ng Malacanang sa araw na ito, makikita mo kung gaano ka-insecure ang pamahalaan. Siguro naaalala pa nila yung nangyari doon sa EDSA 1. That's why they are trying to prepare kung ano man ang mangyayari. Yung paligid ng Malacanang sa kasalukuyan ay mukha na siyang parang fortress. Mula pa lang doon sa CM Recto, doble-doble na yung barikada nila para talagang hindi makalapit yung tao doon sa Malacanang. So, but in reality, yung mga barriers na yan are useless kung totoong ito ay mangyayari bilang isang people power, kagaya nung nangyari noong 1986, even noong 2001 against kay Erap Estrada. But ano man ang mangyari, ako sa totoo lang, just to be honest with you, hindi po ako naniniwala na dahil dito sa pagrarally natin na to ay bababa na agad si Bongbong Marcos, unless something happens in the military. Masyado na po silang manhid sa pakiramdam ng mga mamamayan, at I don't think na yung mga rally na ito will make a difference to them. But at least alam nila ngayon, they have been put on notice. The people are no longer going to put up with this, na hindi lahat ng tao ay natatakot sa kanila, hindi lahat ng tao ay tatahimik at hindi nalang kikibo sa kanilang mga pang-aabuso. Alam nating lahat, alam ng mga iskumbro kung anong ginagawa ninyo, kung paano nyo inaabuso ang aming mga karapatan. Pero ang mga mamamayan, hindi rin po yan titigil. Ang EDSA Revolution po noong 1986 did not happen with just one single rally. From 1983, simula nang namatay si Ninoy Aquino, at alam din ito ng mga dilaw, they should know this, na tuloy-tuloy ang mga kilos protesta noon laban kay Marcos hanggang natuloy na nga yung eleksyon, yung snap election noong 1985, pero dinaya naman ng mga Marcos yung snap election. At pagkatapos dayain yung election, nag-collapse na yung piso, nag-kudeta na sina Enrile, and then there was a people power revolution. Pagdating po doon kay noong 2001 naman kay Erap Estrada, wala pong kudeta noon. Nauna po yung pagrarally ng mga tao before pumasok po ang mga military. When it became obvious that the people no longer supports si Erap Estrada, the military had no other option but to support the movement na nangyayari noon sa EDSA. And so Gloria Macapagal Arroyo was sworn in as president. So, hindi po kinakailangan na magkaroon talaga ng kudeta agad bago kumilos ang mga mamamayan or ang military din. Napakita na po yan sa kasaysayan dito sa panahon ni Erap Estrada na ang nauna at ang pinaka-importanting elemento nitong people power na to will be the people themselves. And for an effective people power, kung susundan po natin yung both 1986 at saka yung 2001, meron pong certain threshold dyan ng mga tao na nag-gain ng momentum. And ang threshold po niyan is that when you reach about 500,000 to 1 million people, dito na mag-uumpisa ang downfall ng administrasyon.
Is this something that is doable at the moment? I don't know. I really don't know. But it doesn't matter to us. Kahit malayo po kami, we're still gonna go there. Kasi para sa ating mga mamamayan, it's not the certainty of victory or the lack of opposition na dapat nagsasabi kung tayo ay kikilos laban sa mga diktador, laban sa mga nang-aabuso ng kapangyarihan, sa mga magnanakaw dito sa ating lipunan. Ang nagdidikta niyan ay ang ating sariling konsensya. Kung tayo ba ay mananatiling tahimik sa gitna ng walang habas na pagnanakaw, sa pag-violate ng ating mga karapatan bilang mamamayan. Sa tingin ko, dapat hindi. Dapat ang bawat isa sa atin, kahit na tayo ay sinisikil, dapat tayong magpahayag, dapat tayong magsabi, sapagkat ito lamang ang tunay na kapangyarihan ng ordinaryong mamamayan, ang kanyang tinig. Wala tayong baril, wala tayong puwersang militar. Ang meron lang tayo ay ang ating mga boses at obligasyon ng pamahalaan na pakinggan tayong lahat. At tayong lahat na mga nasa hanay ng mga nagmamalasakit pa hanggang sa kasalukuyan para sa tama at sa makatwiran, ay obligasyon naman natin na tayo ay sumali at makilahok dito. Kaya kung kaya po ninyo, everyone is being invited, just to be there, participate, be counted. Sapagkat tayong lahat, patuloy tayo dapat na nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.